Today's offertory message is entitled, Seed Your Blessings, Reap His Favor. Praise God. Mga kapatid, minsan po ba, nafe-feel po natin na we are juggling a million things. Na feeling po natin, hindi na natin kaya i-handle yung lahat. Pero we are trying. Na-feel na po ba natin yun na napakarami po natin parang pinanghahawakan? Ang dami po nating inaalala, pinoproblema, at isa sa pinakamalaking alalahanin ng tao ay ang ating finances. Amen? Amen po? Amen. Parang wala po kayong problema sa finances, so mga kapatid. Biyaya po kung ganon. Pero mga kapatid, alam po natin na minsan nakaka-stress po talagang isipin yung mga gastusin, hindi po ba? Iisipin mo, oh, kailangan ko magtipid kasi may paglalaanan ako, kailangan kong itabi to kasi may pagkakagastusan ako. Pero what if the key to financial peace ay hindi yung mga pagkuha ng extra job, yung mga pagpapagal, yung mga pagpapagod sa mga bagay-bagay na atin pong iniisip na solusyon sa ating mga problema? Ano po kaya yung susi, mga kapatid? Ano po kaya yung susi ayon sa salita ng Diyos para tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng financial peace? It is honoring God. Honoring God with our wealth, mga kapatid. Maging sa ating mga tinatangkilik, maging sa ating mga pinanghahawakan, inaangkin, o yaman, mga kapatid, marapat po pala na ating pong laging parangalan ang Diyos. Amen? Ngayon, paano po natin maipapakita na inuuna natin ang Diyos at pinaparangalan siya sa ating mga finances? Nasa title na po, mga kapatid, ng ating teksto o ng ating topic. Seed, C-E-D-E. Seed, mga kapatid. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ibig sabihin po, to give up a possession, claim, or right. Ibig sabihin, abandon, abdicate, demit, forswear, hand over, quit claim, relinquish, render, renounce, resign, surrender, waive, and yield. Mga kapatid, kailangan po isuko natin sa Diyos. Amen? Kailangan po natin i-let go. Pansinin niyo po, yung mga kamay po natin. Mga kapatid, close your hands, your palm. Kung maghuhulog po tayo, mga kapatid, ng biyaya dito, sa tingin niyo po, may masasalong po tayo? May masalungan tayong kakarampot. Pero once we open our hands or palms, kung maghuhulog ng biyaya ang Diyos, salo natin. Amen. Amen? Amen. Kasi mga kapatid, the reason why hindi tayo tumatanggap ay dahil naka-close yung mga kamay natin. Again, let go. Ang sabi po, mga kapatid, we need to surrender. Ngayon, how can we apply seed steps in our giving? C, mga kapatid, commitment. We need to treat it as if we are committed. Dapat committed tayo, a pledge or dedication to giving. Mga kapatid, nagagawa nating maging loyal kapag tayo committed. Amen? Pag tayo committed, nagiging loyal po tayo, mga kapatid, kung saan tayo nag-commit. For example, in a relationship, yan yung mga gusto niyo po. Hindi po ba? In a relationship, mga kapatid, hindi po ba, pag tayo, committed po tayo dun sa ating mga partners or karelasyon, loyal po tayo, pagbubutihin po natin, hindi po ba? Mag-e-effort po tayo. Amen? Mag-e-effort tayo to maintain the relationship. Amen? Mag-e-effort po, napangiti si sister. Mag-e-effort po tayo, mga kapatid, para mas maging mabuti, amen, yung relasyon. Gayon din po sa ating ministeryo ng pagbibigay. Amen? Kailangan loyal po tayo, mga kapatid. Kailangan committed tayo. Ang pagbibigay po, mga kapatid, pagpaparangal po ito sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung tayo committed sa mga partners natin, dun sa relationship na meron tayo sa kanila, dapat mas committed tayo sa relasyon natin sa Diyos. Amen? And that, okay, part po ng ating relationship sa Diyos ay ang ating pagbibigay. Amen? Hindi ba sa relasyon give and take? Amen? Amen. O parang take lang po tayo ng take. Hindi po, mga kapatid.
Amen. Amen. So, ibig sabihin, we need to give din po, mga kapatid. Hindi puro take ng take. Amen? Praise the Lord. At sabi po in the book of Malachi, chapter 3, verse 10, ganito po ang utos ng salita ng Diyos. Bring the whole tithe into the storehouse, and there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Mga kapatid, tulad kanina, kung ang pal natin nakasara, hindi tayo makakasalo. Amen? Pero, ang pangako po kasi ng Diyos, bubuksan niya ang tungawan ng langit para ibuhos yung mga biyaya. Paano po tayo kukuha ng biyaya kung tayo sarado ang ating mga kamay? Amen? Magbukas po tayo ng pwesto para doon sa mga biyaya, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ngayon, ano pa po, mga kapatid? How can we apply the seed steps in our giving? Excellence. Kailangan pag tayo nagbibigay, mga kapatid, yung pinakamabuti. Giving with the best intentions and in spirit. Kapag tayo nagbibigay, nasain natin maibigay yung pinakamabuti dahil, mga kapatid, ang bibigyan natin ay ang Diyos. Ang binigay sa atin ng Diyos, pinakamabuti. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. O, tignan niyo po yung mga asawa niyo. Di ba pinakamabuti po? Di ba pinakamabuti po? Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, kung tayo may pagkilala na ang lahat ng pinagmumula ng mabubuting bagay ay ang Diyos, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng attitude na okay na to. Hindi po, mga kapatid. Never. Amen? Ang lingkod po, o ang pinaglilingkuran po natin ay ang Diyos. Dapat hindi laging okay na to. Mga kapatid, kailangan po natin, di ba ang team natin sa church ay increase, growth. Dapat lagi tayo may pagnanasa na mas mapagbuti yung ating paglilingkod. And that includes the ministry of giving. Ang ating ministeryo ng pagbibigay. Praise the Lord. Ang sabi nga po, in the book of Colossians, chapter 3, verse 23 to 24, praise God. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Mga kapatid, hindi tao ang pinaglilingkuran natin. Amen. Hindi tao, mga kapatid, ang pagbibigyan natin, ang Diyos. Now, how can we apply the seed steps in our giving? Letter D, devotion. We need to be devoted, mga kapatid. Offering as an act of worship or reverence. Ang ating mga pagbibigay, mga kapatid, ang ministeryo ng pagbibigay, ito din po ay paraan ng pagsamba natin sa Diyos. Amen? Mga kapatid, ang pagbibigay po natin, hindi lang to one time na gagawin. Ito'y dapat may consistency, nagpapatuloy, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, paglilingkuran natin siya maging sa pagbibigay. Amen? Ngayon, tatanungin ko po kayo, mga kapatid, back in our old church hall in Nainay. Nako, papaalalahanan. Ang ilan po sa atin, we made this pledge. Hagay pledge. Naalala niyo po, ang ilan sa atin may ipinangako sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, ano yung hagay na yan? It is about rebuilding the temple of God. Nangako tayo na susuportahan natin ng Panginoon. Amen? And now that we are about to open RRB Palmy, kumusta po ang ating mga pangako? Mga kapatid, our God gave us this privilege, this free will, na isulat yung kung magkano halaga, whatever amount you have decided in your heart to give. Hindi tayo pinili ng ministro, tayo ang nakipag-ugnayan at nangako sa Diyos. Mga kapatid, paalalahanan po natin ang ating mga sarili kung nakalimot tayo. And actually po, mga kapatid, ako, aminado ako, guilty po ako dito. For some time, nakalimutan ko siya. But praise be to God, pinaalalahanan niya ako. Sa biyaya ng Diyos, ako po ay may pagkakatiwala na mapasama sa nagbibilang. And we have this kapatid po, na napansin ko, lagi siya naglalagay ng offering sa hagay. And napatanong po ako sa sarili ko, wait, oo nga pala, may pangako nga din pala ako. At salamat sa Diyos, pagkat kinasangkapan niya yung kapatid na to, hindi po aware yung kapatid. Pero, naging blessing po yun sa akin, na nakikita ko po yung ano niya,
yung offering niya at lagi siyang naglalagay dun sa hagay. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, mapaalalahanan din po tayo. Tayo ay may pangako sa Diyos. At tayo lang po ang nakakaalam nun. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kaya naman, according to 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Again, mga kapatid, we have free will. Tayo ang nangako sa Diyos, hindi niya tayo pinilit. Pero, mga kapatid, is it conditional ba? Depende lang kung kailan tayo masaya. No. Mga kapatid, alalahanin po natin, we need to be devoted sa mga pangako yun. Tayo po yung nag-pledge. Amen? Praise the Lord. So, how can we apply the seed steps in our giving? Last, letter E, encouragement. Praise the Lord. We should be inspiring others through the act of giving. Mga kapatid, kailangan pagsikapan natin na tayo maging inspiration ng iba rin. At tulad po, mga kapatid, ng aking napatotoo, yung kapatid na to, hindi niya alam na siya po yung naging instrument ng Diyos to encourage me na mapaalalahanan ako na ako'y may pangako sa ating Panginoon. And I hope, bawat isa sa atin, let us all have this desire na maging encouragement and inspiration sa iba. Hindi lamang po sa ministeryo ng pagbibigay, kundi sa ating mga paglilingkod. Amen? And what is the God's promise po? Ano ang pangako ng ating Panginoon? Ito po'y matatagpuan, mga kapatid, sa ating pong teksto. Hindi po ba? In Proverbs 3:10, ang sabi, kapag ginawa mo ito, once we apply the seed steps sa ating pong pagbibigay, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. Again, mga kapatid, in order for us to receive these promises and blessings, kailangan po natin gumawa. Amen? We need to act. Mga kapatid, kailangan rin po natin munang ipakita ang ating pagtatapat. Again, kailangan po maging committed tayo. Amen? Kailangan sa ating pagbibigay, dapat yung pinakamabuting excellent giving ang hinihingi sa atin. Ano pa po? Dapat devoted. And last one, dapat naging encouragement and inspiration tayo. Praise the Lord. At yan po ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, patungkol po sa pagbibigay. Tayo po ay humanda sa ating mga pagbibigay. At tayo ay umawit ng give thanks. Praise God.